Isa na namang napakagandang idea kung paano magtalim ng mushroom sa ating bahay o di kaya ay sa ating garden. Ang ideyang ito ay galing pa sa ibang bansa. Una ay magpapakulo siya ng tuyong dayami sa isang malaking kaldero. Nilagyan niya ito hanggang sa mapuno at tapos ay nilagyan niya ng tubig sakto lang para pakuluan lang ang dayami. Pinakuluan niya lang ito ng 20 minutes bago papalamigin. Nang di na mainit ang kaldero ay inalis niya na ang dayami. Ang pagpapakulo ng dayami ay para maalis ang mga masamang bakterya na makaapekto sa talim mong mushroom. Ngayon naman ay naghanda siya ng balde na pagtataniman niya ng kanyang mushroom. Nilagyan niya ito ng marka gamit ang marker para pumantay ang pagbutas nito gamit ang soldering iron. Maaari silang lumaki sa madilim o maliwanag na mga kondisyon, ngunit hindi direktang sikat ng araw. Tandaan na ang mga mushroom ay nangangailangan ng pantay na temperatura. Ang mga mushroom ay gumagawa ng isang mataas na ani at maaaring lumaki sa maliliit na espasyo, na ginagawa silang isa sa pinakamadali at pinakakapakipakinabang na pananim para sa kahit na mga nagsisimulang grower. Dito ay magsisimula na siyang maglagay ng buto ng mushroom sa balde na may dayami. Mayroong 10 uri ng nakakain at nakapagpapagaling na mushroom sa Pilipinas tulad ng paddy straw mushroom, oyster mushroom, shiitake mushroom, button mushroom, ear fungi mushroom, milky mushroom, yellowish oyster mushroom, reishi mushroom, lion's mane mushroom, at king tuber oyster mushroom. Ang uri ng mushroom na tinatanim niya dito ay ang oyster mushroom. Ang oyster mushroom ay isang uri ng nakakain na fungi. Ang mga ito ay isa sa pinakapatok na mushroom sa mundo. Nakuha nila ang kanilang pangalan mula sa kanilang takip na hugis talaba at napakaikli na tangkay. Gaano katagal bago lumaki ang oyster mushroom? Para sa mga pink oyster mushroom, handa na silang anihin sa loob lamang ng 13 hanggang 15 araw, mula simula hanggang matapos. Ang lahat ng uri ng oyster mushroom ay napakabilis at agresibo at gumawa ng isang mahusay na pagpipilian para sa mga nagsisimula. Nalaman lang nila na ang mga pink ay may posibilidad na lumaki ng pinakamabilis sa lahat. Ang mga oyster mushroom ay isang sikat na uri ng mushroom na nauugnay sa ilang mga benepisyo sa kalusugan. Bilang karagdagan sa pagiging masustansya, maaari silang magsulong ng kalusugan ng puso at immune system, ikayatin ang malusog na kontrol sa asukal sa dugo, at magbigay ng antioxidant at anti-inflammatory effect. Kung nais bumili ng mushroom seeds, available ito sa Shopee at Lazada. Sa mga mahilig kumain ng mushroom, mas mainam matuto tayong magtanim nito sa ating garden para sariwa lagi ang pinagkukunan natin ng kinakain kaysa bibili pa tayo nito sa palengke. Upang anihin ang iyong mga oyster mushroom, maaari mong dahan-dahang i-twist at hilahin ang kumpol ng mga oyster mushroom gamit ang iyong mga kamay o maingat na putulin ito gamit ang isang kutsilyo. Kung nag-aani ka ng mga oyster mushroom gamit ang isang kutsilyo, putulin ang kumpol ng mas malapit sa bloke ng substrate hanggat maaari nang hindi nasisira ang substrate. Ang ilang mga mushroom ay maaaring maaani lamang ng ilang beses sa isang taon. Ngunit, sa parehong oras, ang iba pang mga mushroom ay maaaring anihin ng madalas. Halimbawa, ang mga oyster mushroom ay maaaring tumubo ng 3 hanggang 4 na beses sa loob ng ilang buwan bago sila tuluyang mamatay. Ang pagtatanim ng mga prutas at gulay sa tahanan at mga pamayanan ay isa sa mga paraan para masiguro na may masustansyang pagkain kahit sa gitna ng kasalukuyang krisis at nakakasigurado tayong sariwa at walang halong chemical ang pinagkukunan natin. Sana ay may nakuha kayong aral sa aking video. Maraming salamat.